Sa ibang balita, inatasan ngayon ng DPWH sa mga kontratista na tapusin ang 50 flood control projects upang maresolba ang problema sa pagbaha sa Metro Manila at karatig lugar. Ang buong ulat mula sa aming kasamang si Noel Perfecto. Ipinamamadali na ni DPWH NCR Regional Director Reynaldo Tagudando ang 50 mga proyekto o kontrata ng flood control para agad na masolusyonan ang problema ng palagiang pagbabaha sa mga pangunahing lansangan at secondary roads sa Metro Manila area. Partikular yung nangyari noong nakaraang sinisi ng pamunuan ng MMDA ang mga unfinished flood control projects ng DPWH na siyang dahilan umano ng pagbaha sa ilang mabababang lugar sa Kamaynilaan na siya rin naging sanhi ng matinding trapiko sa buong traffic grid ng Metro Manila area. Ayon kay Director Tagudando, kanyang binigyan ng hanggang katapusan ng buwan ng Hulyo ang mga kontratista na kumpunuhin at kompletuhin na ang kanilang mga proyekto sa lalong madaling panahon, sangayon na rin sa napagkasunduan nila ng regional office. Kinuha ko yung commitment nila na dapat matapos yan kasi tagulang na as claim by others na isa sa mga factor na sa pagbaha dito sa Metro Manila. So, hiningi ko yung commitment nila. Amenable sila dun sa binigyan nilang dates. Ano yung penalty pag hindi nila magawa? Pag hindi nila magawa, i-charge natin sila ng liquidated damages. Titingnan natin dun sa contract nila na kung saan dapat tapusin yung proyekto. 85 mga teams ang magsisimula mamayang gabi na magsagawa hanggang sa matapos ang clearing at dredging operations 24/7 sa lahat ng ongoing projects designed to solve floodings in the metro. At dahil sa kasamang DPWH sa interagency effort ng pamahalaan, tutulong rin sila sa paglikas ng 20,000 mga informal settlers na nakatira sa 8 priority waterways sa Metro Manila area. Kabilang na dito ang Pasig, San Juan, Manggahan, Maricaban, Tuliahan, Sunog, Apo, Estero de Maypajo at Blumentritt. Ang mga 55 projects to, hindi ko matandaan yung number. Majority of them will be completed by end of July. Some of them will be completed by August. Merong matitira ng ilang-ilang yan by September and mid-October. Pero very specific instructions na Tapusin agad. Samantala, kaisa rin ang lungsod ng Maynila sa pagtanggal ng mga nagkalat ng basura sa mga lansangan, partikular sa may Isla Puting Bato area. Ayon kay DPS Chief Armand Andres, mismong si Mayor Fredo Lim nag-atas na tumulong na hakutin ng DPS ang mga naglipa ng basura sa naturang lugar para hindi na makabara pa ito sa mga open canals at estero sa lungsod. Buong Maynila po nililinis natin kasi pag ang mga basura napunta sa drainage, lalo tayong mahirapan. Isa yan sa cause ng pagbabaha. So, nililinis namin lahat ng mga basura and then kasama na rin yung mga sa coordination with the MMDA. At para matiyak ang presensya ng Police Maynila sa mga lansangan at makatulong sa mga mangangailangan ng serbisyo ng mga ito, pinulong ni Mayor Lim ang lahat ng station commanders kasama si MPDOIC Colonel Po upang paalalahanan ng mga ito ng kanilang pagtulong sakaling dumating muli ang pangangailangan. Pero pag may problema ka, you have to go out there in the field. Dahil pag nalaman ng mga tao nyo, commander pa lang natin, nasa karsada, kung saan na sila nagtatago, kung saan nagpapahinga, lalabas yun. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.